Nagpupuyat ka ba sa pag-aalala tungkol sa iyong mga nasayang na taon at napalampas na pagkakataon? Nabibigatan ka ba dahil hindi mo matupad ang iyong mga pangarap? Ang panghihinayang sa mga nawalang pagkakataon at ang sakit ng mga nasirang plano ay karaniwang nararamdaman. Gayunpaman, paano kung sasabihin sa iyo na may pag-asa, kahit na ang kawalan ng katiyakan? Ang Diyos na lumikha ng lahat ay nagmamalasakit din sa iyo at handang magbigay ng bagong buhay sa iyong pusong nababagabag. Kaya naman sinasabi niya sa iyo ngayon na huwag mag-alala. Siya ay malapit nang ibalik ang iyong mga nawala na taon at sirang mga pangarap. Kung ito ang iyong hiling, panoorin ang video na ito hanggang sa dulo at hayaan ang Diyos na magsalita sa iyong puso. Bago tayo magpatuloy, huwag umalis nang hindi nagsusubscribe. Si Jesus ang daan, at sabay nating tinatahak ang landas na ito. Ang pakiramdam ng pagod at bigat ay natural, lalo na kapag ang mga bagay ay hindi nangyayari sa gusto mo. Ikaw ay tao pagkatapos ng lahat. Ang buhay ay may paraan ng paghagis ng mga hindi inaasahang hamon sa iyong paraan, at kung minsan ay parang ang mga pangarap na dati mong pinanghawakan ay dumudulas sa iyong mga daliri. Gayunpaman, gaano man kalungkot ang hitsura ng mga bagay, ang Diyos ay magdadala ng pagpapanumbalik at pagpapagaling sa iyong pintuan. Nagdududa ka ba sa posibilidad na mangyari ito? Pag-isipan ito, nilikha ng Diyos ang universo, kaya tiyak na may kapangyarihan siyang ibalik ang mga nawalang taon at ayusin ang iyong mga nasirang pangarap. Maglaan ng ilang sandali upang pagnilayan ang iyong buhay. Tandaan kapag ang mga bagay ay tila imposible, ngunit nakahanap ka ng paraan. Hindi iyon nagkataon, ito ay banal na interbensyon ng Diyos sa paglalaro. May plano ang Diyos para sa iyo. Palagi siyang handa na gawing mga pagbabalik ang iyong mga pag-urong. Nakikita niya ang iyong mga paghihirap at alam niya ang iyong sakit. Higit sa lahat, may layunin siya para sa iyo at gagabay sa iyo. Sa pagtingin sa Biblia, makikita mo ang hindi mabilang na mga pagkakataon at mga kwento kung saan ibinalik ng Diyos ang nawala sa buhay ng kanyang mga anak. Si Jose ay ipinagkanulo at ipinagbili sa pagkaalipin ng kanyang mga kapatid, ngunit siya ay bumangon upang maging pangalawang pinakamakapangyarihang tao sa Ehipto. Ito ay hindi dahil siya ay may mga koneksyon o alam kung paano manipulahin ang kanyang paraan upang i-bypass ang mga protokol, ang Diyos ang nagtaas sa kanya sa tuktok. Nawala ni Job ang lahat ng mayroon siya, ngunit ibinalik ng Diyos ang kanyang kapalaran at pinagpala siya ng higit pa kaysa dati. Ang mga kwentong ito ay nagpapaalala sa iyo na kahit gaano man kahirap ang iyong sitwasyon, maaaring ibalik ng Diyos ang mga bagay sa mahimalang paraan. Kaya ano ang ibig sabihin nito para sa iyo? Nangangahulugan ba ito na dapat kang gumising araw-araw at maghintay para sa pagpapanumbalik ng Diyos? Kapag sinabi ng Diyos na dapat mong ihinto ang pag-aalala dahil ibabalik niya ang iyong mga nawala na taon at mga sirang pangarap, ano ang ibig niyang sabihin? Numero 1, hindi mo kailangang dalhin ang iyong pasanin mag-isa. Isipin na sinusubukan mong buhatin ang isang mabigat na maleta na puno ng mga damit, bato, at iba't ibang materyales ng mag-isa. Kahit anong pilit mo, hindi mo ito maaangat hanggang hindi ka nakakakuha ng tulong. Ganoon din ang pakiramdam kapag sinusubukan mong pamahalaan ang iyong buhay, puno ng lahat ng pag-aari mo, lahat ng iyong mga pangarap at alaala, ngunit pati na rin ang iyong mga pagkakamali at pagsisisi ng mag-isa. Paikot-ikot ka pa, nahihirapan at parang nabibigatan ka sa pasan. Alam ng Diyos na ang buhay kung minsan ay parang pinapasan mo ang bigat ng mundo sa iyong mga balikat. Ngunit alam mo bang hindi ito kailangan? Bakit patuloy na nahihirapan kung maaari kang humingi ng tulong sa Diyos? Hindi mo kailangang dalhin ang iyong mga pasanin ng mag-isa. Nakikita niya ang bawat luhang iniyakan mo at bawat gabing walang tulog na tiniis mo. Naiintindihan niya ang bigat na nararamdaman mo at ang pagod na kaakibat nito. Kapag sinabi niyang, huwag kang mag-alala, hindi niya binabaliwala ang iyong sakit o sinasabi sa iyo na hindi mahalaga ang iyong mga paghihirap. Sa halip, inaanyayahan kanyang ilagay ang iyong mga pasanin sa kanyang paanan at hayaan siyang dalhin ang mga ito para sa iyo.
Ang isa sa pinakamalalim na aspeto ng pag-ibig ng Diyos ay ang kanyang kahandaang makibahagi sa iyong mga problema. Hindi siya malayong ama na tumatayo sa malayo sa iyong pagdurusa. Siya ay lubos na kasangkot sa bawat detalye ng iyong buhay, handang suportahan at iangat ka kapag naramdaman mong hindi mo kayang magpatuloy. Sa Mateo 11:28, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y aking bibigyan ng kapahingahan." Ito ang pagbibigay ni Jesus sa lahat ng bukas na paanyaya na isali siya sa kanilang buhay at tamasahin ang mga pakinabang ng paggawa nito. Ang pangakong ito ay nagpapaalala sa iyo na hindi mo kailangang dalhin ang iyong mga pasanin ng mag-isa. Kung ito ay batay sa kadalubhasaan, ang babaeng may isyu ng dugo sa Biblia ay gumaling sana sa una o ikalawang taon ng kanyang pagkakasakit. Sinasabi ng Biblia na ang babaeng ito ay naging pinakamahuhusay na manggagamot at tauhan ng medikal, ngunit walang tumulong sa kanya. Nawala ang 12 taon ng kanyang buhay na naghahanap ng mga solusyon sa mga maling lugar. Sa kabutihang palad, nang mapagtanto niyang lumilingon siya sa maling direksyon sa buong panahon, inilagay niya ang kanyang mga pasanin sa paanan ni Jesus, at ang iba ay naging kasaysayan. Wala pang 1 minuto, ipinagkaloob sa kanya ni Jesus ang pagpapagaling na hindi niya makuha sa loob ng 12 taon. Hindi mo ba gusto ang ganitong uri ng pagpapanumbalik para sa iyong sarili? Isaalang-alang ang kwento ng alibughang anak sa Biblia. Ang binatang ito ay nagkamali, nilustay ang kanyang mana, at nasa isang mahirap na sitwasyon. Nadama niya ang bigat ng kanyang mga maling pagpili, at ang mga nawawalang taon ay nawala. Gayunpaman, hindi siya sinalubong ng galit o pagtanggi nang magpasya siyang bumalik sa kanyang ama. Sa halip, tumakbo ang kanyang ama sa kanya, niyakap siya, at ipinagdiwang ang kanyang pagbabalik. Ang kwentong ito ay naglalarawan ng puso ng Diyos para sa iyo. Gaano man kalayo ang iyong naligaw o gaano kabigat ang iyong mga pasanin, handa ang Diyos na tanggapin ka pabalik ng bukas ang mga kamay at ibalik ang nawala. Kapag ipinangako ng Diyos na ibabalik ang iyong mga nawalang taon at mga sirang pangarap, hindi lang siya nagsasalita para mapabilib ka. Hindi siya lalaki at hindi nagsasalita ng walang laman na salita. Ang banal na pagpapanumbalik ay hindi lamang tungkol sa pagbabalik ng nawala sa iyo. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa iyo ng isang bagay na mas mahusay. Ang Diyos ay nasa negosyo ng paggawa ng abo sa kagandahan, kalungkutan sa kagalakan, at kawalan ng pag-asa sa pag-asa. Ang iyong mga nawala na taon ay hindi na sayang sa mata ng Diyos. Magagamit niya ang bawat karanasan, luha, at pighati para lumikha ng maganda at bago. Ang bawat bahagi ng iyong buhay, kahit ang mga sira, ay magagamit ng Diyos upang lumikha ng isang nakamamanghang obra maestra. Ang tila isang gulo ay maaaring gawing isang gawa ng sining sa mga kamay ng Diyos. Siya ang master artist kung tutuusin. Sa parehong paraan na dinisenyo niya ang mundo mula sa paglikha, gagamitin niya ang iyong buhay bilang kanyang batayan at lilikha ng isang bagay na maganda mula sa iyong kawalan ng pag-asa. Huwag sumuko, kahit na ang iyong mga pangarap ay hindi natupad sa loob ng maraming taon. Kung hindi ka binitawan ng Diyos, bakit ka pa? Sumandal sa Kanya, panghawakan ang Kanyang mga pangako, at humingi sa Kanya ng tulong. Sinabi ng Diyos na gagantihan Kanya sa mga taon na kinain ng mga balang, ang malalaking balang at ang mga batang balang, ang isa pang balang at ang mga balang ay nagkukumpulan. Ito ay hindi lamang isang pangako para sa mga tao ng nakaraan, ito ay isang pangako din para sa iyo ngayon. Magagawa at ibabalik ng Diyos ang oras at pagkakataon na sa tingin mo ay nawala sa iyo. Hanggat ang Diyos ay kasangkot, maaari kang makatitiyak ng isang mas mahusay na resulta kaysa sa iyong inaakala. Kukunin niya ang lahat ng mga piraso ng iyong nakaraan at kasalukuyan at gagawin itong isang hinaharap na puno ng pangako. Kaya ano ang ibig sabihin ng huminto sa pag-aalala at hayaang ibalik ng Diyos ang iyong mga nawalang taon at sirang mga pangarap? Nangangahulugan ito na pakawalan ang iyong hawak sa kung ano ang nagpapabigat sa iyo at magtiwala na may plano ang Diyos para sa iyong buhay. Magagawa niya ang higit pa sa maaari mong hilingin o isipin.
Hindi mo kailangang dalhin ang iyong mga pasanin ng mag-isa. Kapag ibinigay mo sila sa Diyos, binibigyan mo ng puwang ang kanyang kapayapaan upang punan ang iyong puso. Binibigyan mo ng puwang ang pag-asa na umunlad at bumalik ang kagalakan. Ang pagpapanumbalik ng Diyos ay hindi lamang tungkol sa pag-aayos ng nasira, ito ay tungkol sa paglikha ng bago at kahanga-hangang bagay mula sa mga piraso. Pagagalingin ng Diyos ang iyong mga sugat at magdadala ng mga bagong pagkakataon sa iyong paraan. Hayaan ang iyong sarili na mangarap muli, umasa, at maniwala na ang pinakamahusay ay darating pa. Hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Gumagawa siya sa mga paraang hindi mo nakikita, naghahanda ng hinaharap na puno ng mga pagpapala at posibilidad. Kaya iangat mo ang iyong mga mata, huminga ng malalim, at bitawan ang iyong mga alalahanin. Ang Diyos ang may kontrol at malapit nang gumawa ng isang bagay na hindi pangkaraniwan sa iyong buhay. Ang iyong kwento ay malayong matapos, at ito ay magiging maganda kapag ang Diyos ay nasa iyong tabi. Bilang 2, kumilos ng may pananampalataya. Kapag sinabi ng Diyos na dapat mong ihinto ang pag-aalala, hindi niya ibig sabihin na dapat mong itupi ang iyong mga kamay at hayaan ang iyong buhay sa pagkakataon. Higit pa yon. Bukod sa pagsasabi na hindi mo kailangang hawakan ang iyong mga pasanin ng mag-isa, nangangahulugan din siya na dapat kang kumilos ng may pananampalataya. Hinihimok kanya na sumulong ng may kumpiyansa, kahit na ang daan sa hinaharap ay hindi malinaw o mahirap. Nangangahulugan ito ng pagtitiwala at pagkilos sa mga pangako ng Diyos, kahit na hindi mo pa nakikita ang buong larawan. Tandaan, may kalakipnan pa. Nangangahulugan ito na makikita mo ang buong larawan sa takdang panahon, ngunit dapat kang patuloy na magkaroon ng pananampalataya sa ngayon. Kasing simple ng pananampalataya, nagdadala ito ng higit na kapangyarihan kaysa maisip ng sinuman. Higit pa sa pagtatapat na naniniwala kang darating ang Diyos para sa iyo. Ang pananampalataya ay higit na gawa kaysa salita. Kaya nga sabi ng Biblia, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Isipin na tatawid ka sa isang ilog sa mga stepping stone. Hindi mo malinaw na nakikita ang kabilang panig, ngunit magtiwala na ang bawat hakbang ay magdadala sa iyo palapit sa baybayin. Ang pagkilos ng may pananampalataya ay parang pagtapak sa mga batong iyon, nagtitiwala na gagabayan at susuportahan ka ng Diyos. Sinasabi sa Hebrews 11:6, at kung walang pananampalataya, imposibleng bigyang kasiyahan ng Diyos. Sapagkat ang sinumang lalapit sa Kanya ay dapat maniwala na Siya ay nabubuhay at na Kanyang ginagantimpalaan ang mga taong taimtim na naghahanap sa Kanya. Kailangan mo munang maniwala sa pag-iral ng Diyos, pagkatapos sa Kanyang soberanya, at sa mga pagpapalang kalakip sa pagpayag sa Kanya na pangasiwaan ang lahat ng iyong mga problema. Kapag kumilos ka ng may pananampalataya, ipinapakita mo na naniniwala ka sa plano ng Diyos para sa iyong buhay. Maaaring hindi mo nauunawaan ang lahat ng detalye, ngunit nagtitiwala ka na Siya ay may magagandang bagay na nakalaan para sa iyo. Maaaring mahirap ang buhay at maaaring tila babagsak ka bago lumapag. Iyan ang mga bagay na sinusubukang ibulong sa iyo ng dyablo kapag nakita kanyang nag-aalala at walang pag-asa. Maaari mong payagan ang mga kaisipang iyon na umunlad sa isip o kontrahin ang mga ito. Ang iyong pananampalataya sa Diyos ay nagpapahintulot sa iyo na madaig ang takot at pag-aalinlangan, batid na Siya ay kasama mo sa bawat hakbang ng daan. Ito ay tulad ni David na humarap kay Goliath gamit ang isang lambanog at isang bato, na naniniwalang tutulungan siya ng Diyos na magtagumpay laban sa lahat ng pagsubok. Para sa isang lalaki, isang napakalaking panganib ang isang batang pastol na nakaharap sa isang kilalang mandirigma sa labanan. Gayunpaman, hindi ito isang panganib sa isang taong nakakaalam ng kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos at ang kapangyarihan ng pananampalataya. Sa kabila ng kanyang kakulangan sa kadalubhasaan, nagtitiwala si David dahil alam niyang sinusuportahan siya ng Diyos. Hindi ka maaaring tumawag sa Diyos at magpakita ng lubos na pananampalataya sa Kanya at iwan Kanya na napadpad. Ang Diyos ay hindi gumagawa ng ganoon. Tandaan, sinasabi ng Biblia na iginagalang niya ang Kanyang salita kaysa sa Kanyang pangalan.
Anong salita ang kanyang sinabi tungkol sa iyong sitwasyon na gusto mong parangalan niya? Sa halip na mag-aksaya ng maraming lakas at oras sa pag-aalala at pagpapasalimuot sa mga isyu, bakit hindi ipaalala sa Diyos ang mga salitang ito? Sinabi niya na dapat kang tumawag sa Kanya sa araw ng kabagabagan, at Siya ay sasagot at tutulong sa iyo. Ayaw mo ba nito? Kapag tumawag ka sa Kanya, suportahan ito ng mga aksyon. Tandaan, ang pananampalataya ay hindi lamang isang damdamin, nangangailangan ito ng pagkilos. Kailangan mong kumilos dito. Kapag na-prompt kang ituloy ang isang bagong pagkakataon, gumawa ng pagbabago, o gumawa ng hakbang patungo sa isang pangarap, huwag umupo at magpatuloy sa pagdarasal ng walang ginagawa. Ang Diyos ay hindi isang salamangkero. Ang iyong mga aksyon, kasama ng iyong pananampalataya, ay nagtatakda ng yugto para sa Kanyang gawain sa iyong buhay. Ang pag-asa sa tulong ng Diyos ay isa pang mahalagang aspeto ng pagkilos ng may pananampalataya. Nangangahulugan ito ng pagkakaroon ng positibong pananaw at paniniwalang gumagana na ang Diyos para sa iyo. Ang pag-asang ito ay pumupuno sa iyo ng pag-asa at lakas, na tumutulong sa iyong makakita ng mga pagkakataon at maging bukas sa patnubay ng Diyos. Tandaan ang sabi sa Filipos 4:13, magagawa ko ang lahat ng ito sa pamamagitan niya na nagbibigay sa akin ng lakas. Sa ganitong pag-iisip, maaari kang sumulong ng may kumpiyansa, alam na ang lakas ng Diyos ay nasa iyo. Ang pagtitiyaga ay susi kapag kumikilos ng may pananampalataya. Minsan ang mga bagay ay hindi nangyayari ng mabilis hangga't gusto mo, at maaari kang humarap sa mga hamon. Gayunpaman, hinihiling ng pananampalataya na patuloy kang sumulong kahit mahirap ang landas. Ito ay tulad ni Noe na nagtatayo ng arka sa loob ng maraming taon, nagtitiis ng pagdududa at pangungutya, ngunit nagtitiwala sa utos ng Diyos. Ang pagpapanumbalik at pagpapagaling ay madalas na dumarating ng unti-unti, at mahalagang kilalanin at pahalagahan ang Diyos para sa bawat milestone. Ang bawat maliit na tagumpay ay tanda ng gawain ng Diyos sa iyong buhay, at isang hakbang na palapit sa ganap na pagpapanumbalik ng iyong mga nawalang taon at mga sirang pangarap. Ang pagdiriwang ng mga sandaling ito ay nagpapanatili sa iyong motibasyon at nakatuon sa positibong pag-unlad na iyong ginagawa. Ang pag-aalala ay magmumukha lamang na mas malaki kaysa sa mga ito. Kapag sinabi sa iyo ng Diyos na huwag mag-alala dahil ibabalik niya ang iyong mga nawala na taon at mga sirang pangarap, nais niyang kumilos ka ng may pananampalataya. Maaaring mahirap ihinto ang pag-aalala, lalo na kapag hindi mo naiintindihan kung ano ang ginagawa ng Diyos. Gayunpaman, sa pananampalataya, maaari kang mahikayat na patuloy na magsikap ng may pagtitiwala at pag-asa. Alam na ang Diyos ay palaging gagawa ng paraan ng pagtakas para sa iyo. Ang iyong mga nawala na taon at mga sirang pangarap ay hindi ang katapusan, ngunit ang simula ng isang bagong kabanata na puno ng pag-asa, pagpapanumbalik, at hindi ka panipaniwalang mga posibilidad. Naniniwala ka ba dito? Lumabas ng may pananampalataya at panoorin ang Diyos na gawing tagumpay ang iyong mga pagsubok at maging katotohanan ang iyong mga pangarap. Habang ang isang magsasaka ay naghahasik ng mga buto sa paniniwalang sila ay lalago, nang hindi nalalaman kung ano ang nangyayari sa lupa, kailangan mong gumawa ng mga hakbang pasulong, nagtitiwala na ang Diyos ay gagabay sa iyong landas. Kaya mo ba ito? Pangatlo, maging handang maghintay. Maraming tao, kabilang ang mga mananampalataya, ang nahihirapang maghintay. Gayunpaman, hindi kailanman maaaring maliitin ang kahalagahan ng paghihintay. Ano ang magiging silbi kung hindi mo hihintayin ang kanyang pagpapakita pagkatapos mong ihagis ang iyong pagmamalasakit sa Diyos at kumilos ng may pananampalataya? Nangangahulugan ito na hindi mo mararanasan ang pagpapanumbalik na ipinagdasal mo. Kapag sinabi ng Diyos na dapat kang tumigil sa pag-aalala dahil ibabalik niya ang iyong mga nawalang taon at mga sirang pangarap, ang ibig niyang sabihin ay, anak ko, magtiis ka at hintayin mo ang aking kaluwalhasyan na sumikat sa iyong buhay. Kapag hiniling ng Diyos na maging handang maghintay, gusto niyang magtiwala ka sa kanyang perpektong oras. Nangangahulugan ito na kumapit kahit na ang mga bagay ay maaaring hindi mangyari ng mabilis hangga't gusto mo.
Ang katotohanan ay, ang magagandang bagay ay nangangailangan ng oras upang maipakita. Sa tuwing nakakaranas ka ng mga pagkaantala, magtiwala na ang Diyos ay naglalaan ng kanyang oras upang ihanda ang iyong mga pagpapala at ihanda ka. Kung paanong inihahanda ng isang hardinero ang lupa bago magtanim ng mga buto, inihahanda ng Diyos ang iyong puso, isip, at mga kalagayan para sa panunumbalik na darating. Sa panahon ng paghihintay na ito, maaari kang matuto ng mahahalagang aral, magkaroon ng mga bagong pananaw, o bumuo ng mga kasanayang mahalaga para sa iyong hinaharap. Isipin ang talinghaga ng isang palayok na humuhubog sa luwad. Ang magpapalayok ay tumatagal ng kanilang oras, maingat na hinuhubog at pinipino ang luwad upang lumikha ng maganda at gumaganang palayok. Kung ang proseso ay minamadali, ang palayok ay maaaring hindi lumabas ayon sa nilalayon. Katulad nito, ang Diyos ang magpapalyok at ikaw ang putik. Hinuhubog at dinadalisay kanya, gamit ang panahon ng paghihintay na ito upang lumikha ng isang bagay na maganda sa iyong buhay. Sa parehong paraan hindi masasabi ng luwad sa magpapalayok kung gaano katagal niya ito dapat hubugin. Hindi mo madidiktahan sa Diyos kung gaano katagal ang kailangan mong maghintay. Bukod dito, ang paghihintay ay nakakatulong sa iyo na magkaroon ng pasensya at katatagan. Itinuturo nito sa iyo na magtiwala sa mga pangako ng Diyos at umasa sa kanyang lakas kaysa sa iyong sarili. Sa Santiago 1:4, sinasabi ng Biblia, tapusin nawa ng pagtitiyaga ang gawain nito upang kayo ay maging matanda at ganap na walang pagkukulang ng anuman. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagtitiis sa mahihirap na panahon at pagpapahintulot sa proseso na magbuka. Alam na ito ay hahantong sa paglago at pagkakumpleto. Maaaring ilang taon kang naghintay para sa isang asawa, at nagsisimula itong magmukhang walang plano ang Diyos na bigyan ka ng kapareha. Iyan ay isang kasinungalingan mula sa hukay ng impyerno. Noong ginawa ng Diyos ang tao, hindi niya sinabi na ang ilang tao ay dapat maging mabunga at ang iba ay hindi, at para maging mabunga, kailangan mo ng kapareha, di ba? Panahon na para i-debunk mo ang mga negatibong ideyang nasa isip mo. Hindi mo kailangang magmadali. Malamang na inihahanda ka ng Diyos at ang iyong partner para sa isang maligayang pagsasama. Ang Diyos ay gumagawa upang maisakatuparan ang pinakamahusay na posibleng resulta para sa iyong buhay. Iyon ay dapat palaging iyong focal point. Ito ay tulad ng pagtatanim ng isang buto at naghihintay na ito ay tumubo upang maging isang malakas at malago na puno. Hindi mo maaaring madaliin ang proseso. Ito ay nangangailangan ng oras, pasensya, at pagtitiwala na ang puno ay magbubunga sa kalaunan, kahit na hindi mo alam kung paano. Ang paghihintay ay maaaring maging mahirap, lalo na kung sabik kang makakita ng mga pagbabago o pananabik na maibalik ang iyong mga nawalang taon at nasirang pangarap. Maaaring ikaw ay nababalisa o naiinip, nagtataka kung bakit ang mga bagay ay hindi nangyayari ng kasing bilis ng iyong inaasahan. Iyan ay nagpapakita na ikaw ay tao. Gayunpaman, dapat mong alisin ang kalikasan ng tao sa mga sandaling ito at hayaang mahayag ang kalikasan ng Diyos. Tandaan, laging perpekto ang timing ng Diyos, kahit hindi ito naayon sa time frame na nasa isip mo. Isaalang-alang ang kwento ni Joseph. Hindi siya nagustuhan ng mga kapatid ni Joseph at ipinagbili siya sa pagkaalipin ng hindi lumilingon. Ang batang ito ay gumugol ng maraming taon bilang isang alipin at kalaunan ay naging isang bilanggo para sa isang krimen na hindi niya ginawa. Madaling sumuko si Joseph sa kawalan ng pag-asa at pagkainip sa mga mahihirap na taon na iyon. Gayunpaman, nagtiwala siya sa plano ng Diyos. Alam niya na para maihayag ng Diyos ang mga panaginip na iyon sa kanya, tutuparin niya ang mga ito, bagaman hindi niya alam kung paano. Sa huli, binigo ba siya ng Diyos? Nawalan ba ng saysay ang kanyang paghihintay? Sa kalaunan ay itinaas siya sa isang posisyon ng dakilang kapangyarihan sa Ehipto, kung saan nakapagligtas siya ng maraming buhay sa panahon ng taggutom. Ano ang sinasabi nito sa iyo? Ang paghihintay sa oras ng Diyos ay maaaring humantong sa hindi kapanipaniwalang mga pagpapala at katuparan. Ito ay isang katotohanang hindi maikakaila.
Gaano man kahirap, hindi mo dapat tingnan ang paghihintay bilang isang pag-aaksaya ng oras. Isa rin itong pagkakataon upang palalimin ang iyong relasyon sa Diyos. Sa mga tahimik na sandali ng paghihintay, mas mapapalapit ka sa Kanya sa pamamagitan ng patuloy na panalangin, pagninilay at pagninilay sa Kanyang salita. Maaari mong hanapin ang Kanyang patnubay at makatagpo ng kapanatagan sa Kanyang presensya. Sinasabi sa awit 27:13-14 na, nananatili akong tiwala dito, makikita ko ang kabutihan ng Panginoon sa lupain ng mga buhay. Maghintay ka sa Panginoon, magpakalakas ka at magpakatatag at maghintay sa Panginoon. Ito ay si David na humihikayat sa iyo na maging matatag at matapang habang naghihintay ka, nagtitiwala na ang Diyos ay kasama mo at ang Kanyang oras ay palaging magiging pinakamahusay. Maging ang Biblia ay nagsasabi na ang lahat ay gumagana ng sama-sama para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos. Mahal mo ba ang Diyos? Kung ang sagot mo, makatitiyak ka na tiyak na darating ang iyong pagpapanumbalik, gaano man ito katagal. Habang naghihintay ka sa Diyos para sa iyong pagpapanumbalik, maging tulad ng isang magsasaka na nagtanim ng mga binhi sa bukid. Ang magsasaka ay nagdidilig ng mga buto, nag-aalaga ng lupa, at matyagang naghihintay sa pag-aani. Sa parehong paraan, ikaw ay nagtatanim ng mga binhi ng pananampalataya, pag-asa, at pagtitiwala sa Diyos. Habang naghihintay ka, inaalagaan mo ang mga binhing ito ng may panalangin, pagtitiyaga, batid na makikita mo ang mga bunga ng iyong pagpapagal sa takdang panahon. Yun lang ba? May isang huling bagay na inaasahan ng Diyos mula sa iyo para maging posible ang pagpapanumbalik na ito. Numero 4, pagpapagaling mula sa mga nagdaang pagkakamali at panghihinayang. Ang paggaling mula sa mga pagsisisi at pagkakamali ay isa pang bahagi ng pangako ng Diyos na ibabalik ang iyong mga nawalang taon at mga sirang pangarap. Isipin na may dalang mabigat na backpack na puno ng mga sobrang libro, at hindi kailangang mga bagay habang sinusubukang magmadali sa paaralan. Sa tingin mo, gaano kabilis ang iyong mararating? Kung hindi mo aalisin ang labis na bagahe sa bag na yon, ang pagpasok sa paaralan ay magiging isang imposibleng gawain. Kapag pinilit mong dalhin ang lahat ng iyong mga nakaraang pagkakamali, mga napalampas na pagkakataon, at mga sandali ng kabiguan, nang walang pag-aalinlangan, ang bigat na ito ay magpapabagal sa iyo. Pahihirapan nito ang bawat hakbang at hindi ka malayang sumulong. Kapag sinabi ng Diyos na huwag kang mag-alala dahil ibabalik ka niya, ang ibig niyang sabihin ay oras na para bitawan ang mabigat na pasanin. Nauunawaan ng Diyos na ang iyong mga pagsisisi at pagkakamali ay maaaring sumama sa iyo, na nagpapadama sa iyo na hindi ka karapat-dapat o hindi kayang abutin ang iyong mga pangarap. Kaya naman gusto niyang malaman mo na ang kanyang biyaya ay mas malaki kaysa sa anumang pagkakamaling nagawa mo. Hindi kanya nakikita sa iyong mga nakaraang kabiguan, sa halip, nakikita niya ang iyong potensyal at ang pagkatao mo. Sinasabi ng awit 103:12, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inalis sa atin ang ating mga pagsalangsang. Nangangahulugan ito na kapag bumaling ka sa Diyos, pinapatawad at kinakalimutan niya ang iyong mga pagkakamali na nagpapahintulot sa iyo na magsimula ng bago. Kung nakatuon ka lamang sa mga damo at patay na halaman sa hardin, mapapalampas mo ang pagkakataong magtanim ng mga bagong buto at mag-alaga ng bagong paglaki. Katulad nito, kung isasaalang-alang mo ang iyong mga nakaraang pagkakamali, hindi mo makikita ang mga bagong pagkakataon sa harap mo. Gagawin nitong hindi maiiwasan ang pag-aalala, pag-ungol at pagrereklamo. Gayunpaman, ang pagpapaalam sa mga pagsisisi ay nagbibigay daan sa mga bagong pangarap at karanasan na mag-ugat at umunlad. Dapat mong kilalanin ang mga pagkakamaling iyon, ngunit huwag hayaang tukuyin kanila. Matuto mula sa iyong mga karanasan at gamitin ang mga aral na iyon para bumuo ng mas magandang kinabukasan. Kunin ang halimbawa ni Apostol Pablo. Bago siya makumberte, inusig ni Pablo na si Saul ang mga Kristiyano. Maaaring siya ay naparalisa ng pagkakasala at panghihinayang pagkatapos ng pagbabalik loob, ngunit siya ba?
Tinanggap niya ang kapatawaran ng Diyos at naging isa sa mga pinakamaimpluwensyang tao sa unang simbahan. Ito ay nagpapatunay na walang nakaraang pagkakamali ang napakalaki para tubusin at gamitin ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Dapat mong kilalanin na kahit na ang lahat ay nagkakamali, ang mga pagkakamaling ito ay hindi gumagawa sa iyo ng isang pagkabigo, ginagawa ka nilang tao. Ang pag-ibig ng Diyos sa iyo ay walang kondisyon, at nais niyang makita mo ang iyong sarili tulad ng pagtingin niya sa iyo, karapat-dapat, minamahal, at may kakayahang gumawa ng mga dakilang bagay. Kapag binitawan mo ang mga panghihinayang, pinakawalan mo ang mga tanikala na nagbubuklod sa iyo sa iyong nakaraan, pinalaya kang sumulong ng may pag-asa. Habang ginagawa mo ito, gumugol ng oras sa Diyos. Ibahagi ang iyong mga panghihinayang at hilingin ang kanyang nakapagpapagaling na paghipo. Sinasabi sa awit 34:18, ang Panginoon ay malapit sa mga bagbag na puso at inililigtas ang mga nasisiraan ng loob. Ang Diyos ay laging malapit, handang umaliw at magpanumbalik sa iyo. Habang nagdarasal ka, pakinggan ang kanyang tinig at hayaang paginhawahin ng kanyang mga salita ang iyong kaluluwa. Habang naghihilom ka mula sa mga nakaraang pagsisisi at pagkakamali, makikita mo ang katotohanan sa pangako ng Diyos na ibabalik ang iyong mga nawalang taon at mga sirang pangarap. Siya ay may isang plano na isinasaalang-alang ang lahat ng iyong mga karanasan at ginagamit ang mga ito para sa iyong ikabubuti. Ang pangako ng Diyos sa pagpapanumbalik ay hindi lamang tungkol sa pagbawi ng nawalang oras, ito ay tungkol sa paglikha ng isang hinaharap na mas maliwanag at mas kasiyasya kaysa sa iyong inaakala. May gagawin ang Diyos na kamangha-mangha sa iyong buhay. Malapit na niyang ibalik ang akala mo ay wala na ng tuluyan. Kaya itigil ang pag-aalala. Buksan ang iyong puso sa kanyang pag-ibig at kapangyarihan. Ang iyong pinakamagagandang araw ay nasa unahan pa, at sa tulong ng Diyos, makikita mo ang iyong mga pangarap na matupad sa mga paraang hindi mo naisip. Handa ka na ba para sa hindi ka panipaniwalang pagbabagong ito? Manampalataya, at panoorin ang Diyos na gawing tagumpay ang iyong mga pagsubok. Ang pagpapanumbalik ng iyong mga nawala na taon at mga sirang pangarap ay malapit na. Maniwala ka at makikita mo itong mangyayari. Ipagdasal ang panalangin na ito ngayon. Panginoon, lumalapit ako sa iyo nang may pusong nagpapasalamat. Salamat sa pagiging Diyos at Ama ko, na makakausap ko anumang oras. Alam kong ikaw ang makapangyarihang lumikha. Ikaw ay may mga oras at panahon sa iyong kamay, gayunpaman, ikaw ay lubos na nagmamalasakit sa akin. Nagpapasalamat ako sa iyong hindi natitinag na pag-ibig at sa mga pangako na iyong ginawa upang ibalik ang aking mga nawala na taon at mga sirang pangarap. Minsan, napakabigat ng pakiramdam ng buhay, at ang bigat ng mga nakaraang pagkakamali at mga pagkakataong hindi nakuha ay mabigat sa aking balikat. Sa mga sandaling iyon, natutukso akong mag-alala tungkol sa hinaharap. Ngunit ngayon, pinili kong ilatag ang aking mga pasanin sa iyong paanan. Nagtitiwala ako sa iyong perpektong plano, batid na lagi kang gumagawa para sa aking ikabubuti. Ama, pasensya na sa mga panahong nagdududa ako sa iyong mga pangako. Tulungan mo akong iwanan ang aking mga pagsisisi at patawarin ang aking sarili sa aking mga pagkakamali. Ipaalala sa akin na ang iyong biyaya ay sapat na at inalis mo ang aking mga paglabag. Punuin ang aking puso ng kapayapaan, batid na hawak mo ang aking nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap sa iyong mapagmahal na mga kamay. Mangyaring bigyan ako ng lakas na maghintay sa iyong oras. Alam ko na ang iyong mga daan ay mas mabuti kaysa sa akin, at ang iyong mga plano ay higit sa anumang naiisip ko. Tulungan akong maging matyaga at magtiwala na ikaw ay naghahanda ng isang bagay na kahanga-hanga para sa akin, kahit hindi ko ito nakikita. Turuan mo akong maging tahimik at makahanap ng kaaliwan sa iyong presensya. Hawakan ang puso ko ng iyong mga kamay na nagpapagaling at pagalingin ang mga sugat na masakit. Huminga ng bagong buhay sa aking espiritu at i-renew ang aking pag-asa. Hayaang hugasan ako ng iyong pag-ibig, linisin ako mula sa sakit at punuin ako ng kagalakan. Hinihiling ko ang iyong patnubay habang gumagawa ako ng mga hakbang sa pananampalataya.
Ipakita mo sa akin ang landas na inilatag mo para sa akin, at bigyan mo ako ng lakas ng loob na sundan ito. Tulungan akong kumilos ng may kumpiyansa, batid na ikaw ay nasa aking tabi, gumagabay at sumusuporta sa akin. Palakasin ang aking pananampalataya kapag nagsimula akong mag-alinlangan, at tulungan akong hindi lumubog. Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyong mga bagong simulang ipinangako mo. Naniniwala akong gagawin mong sayaw ang aking pagluluksa at ang aking kalungkutan sa kadalakan. Buksan ang aking mga mata sa mga pagkakataong inilagay mo sa aking harapan at tulungan akong yakapin ang mga ito ng may pusong nagpapasalamat. Hayaang maging salamin ng iyong biyaya at pagtubos ang aking buhay. Inilalagay ko ang aking mga sirang pangarap sa iyong paanan. Alam mo ang mga hangarin ng aking puso at ang mga pangarap na pinanghahawakan ko. Nagtitiwala ako na mabubuhay mo sila sa mga paraan na lampas sa aking imahinasyon. Hinihiling ko ang iyong mga pagpapala sa aking mga pagsusumikap at ang iyong pabor ay mapasa akin. Hayaang umayon ang aking mga pangarap sa iyong kalooban at magamit para sa iyong kaluwalhatian. Mahal na Jesus, lagi mong ipaalala sa akin na hindi ako nag-iisa. Ikaw ang aking mapagmahal na kasama, tagapagtanggol at gabay. Hayaan ang iyong presensya na maging mapagkukunan ng ginhawa at lakas sa mga sandali ng pagdududa o takot. Punuin mo ang aking puso ng iyong kapayapaan, na higit sa lahat ng pangunawa, at hayaang bantayan nito ang aking puso at isipan. Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo sa pangako ng pagpapanumbalik. Mangyaring ibalik ang aking mga nawala na taon at magdala ng kagandahan mula sa mga abo ng aking mga nasirang pangarap. Salamat sa pakikinig, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus ako ay nananalangin. Amen. Salamat sa panonood. Kung ang mensaheng ito ay nagpala sa iyong kaluluwa, i-type ang i-amen sa mga komento upang ipahayag ang pag-ibig ni Jesus. Pagpalain ka ng Diyos ng sagana.